someone you know who will protect you. Someone you know na ipaglalaban ka. Kasi as a person, hindi ko kaya. Parang in a way, I can't always defend myself in things, pero every time I tell them about that, sila yung nagde-defend for me. Parang ganun. Parang sila yung sumasalo. Blooms, prenotektahan si Bini Sheena sa mga malisyosong tao na gumagawa ng mga hindi kanais-nais at hindi na nakapagtimpi kaya sila na mismo ang gumawa ng aksyon. Matinding suliranin ngayon ang pinagdaanan ng mga tagahanga ng Bini dahil sa mga naglipangang mga malicious videos at post patungkol sa walo. At dahil dyan, nagsanib puwersa muli ang mga Blooms at kinalampag ang management upang magbigay aksyon sa nakakabahalang issue. Habang nagpahayag ng pangako ang management na kumilos laban sa di nararapat na deepfake videos at mga malisyosong post. At trending naman sa X ang hashtag na SMProtectBini at hashtag ProtectYourArtist. Ang ganitong issue ay hindi dapat binabaliwala, bagkos dapat itong aksyonan agad at dapat may maparusahan upang hindi pamarisan. Ang ganitong issue ay hindi lamang ngayon nangyari dahil kamakailan lang nagulantang ang lahat nang nagpasabog ng malaking revelasyon ang South Korea patungkol sa kanilang mga K-pop idols na nasangkot sa sexual assault. Pero sa sitwasyon naman ng Bini, sila naman ang dihado. May mga malalaswang post at may iilan na gumawa pa ng chatbox na kasama sa Telegram na may pagpaplano pang masama sa kanila. At ang mas nakakabahala pa nito ay nakasecure pa sila ng ticket sa Day 3 ng Grand Biniverse concert ng Bini at balak pang magbigay ng regalo na may kakabit na CCTV camera. Sino ba naman ang hindi maaalarma dyan? Kaya mga Blooms, ginawa na lahat upang maapula ang ganitong mga pangyayari. Hindi lamang ito para sa Bini kundi para rin ito sa mga kababaihan na nabibiktima ng mga ganitong pangyayari. At isa sa mga target nila ay si Bini Sheena. Si Bini Sheena pa talaga na alam mong pag may mangyaring masama, hindi lang Bini ang makakalaban mo kundi sangkaterbang Blooms ang aatake sa'yo. Alam naman natin kung gaano nila protektahan ang bunso nila. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, mag-isip-isip ka na sa mga gagawin mo. At kahit sino sa miyembro ng Bini ay hindi deserve ang mga ganitong trato. Kaya mag-isip-isip na kayo. Habang kumakalat naman ang mga AI edits sa TikTok, nagamit ang mga mukha ng walo at pinapantasyahan habang kayakap nila ito. Kaya ganito kadelikado ang AI kapag ginamit mo ito sa masamang pamamaraan. Hindi ito simpleng katuwaan lamang. Maaaring sa umpisa ito'y isang entertainment pero nilalamon ka na ng kalaswaan kalaunan dahil dadalhin mo ito sa isang imahinasyon na gusto mo. At isa itong maituturing na online sexual harassment. Hindi ito deserve ng Bini o kahit sino man. Kaya kung maaari, huwag natin itong inormalize. Dahil sa isyong ito, pwedeng magdulot ng takot sa walo at maaaring makaapekto sa mental health nila. Maaaring pagmulan ng pagkapraning o mas maiging maging strikto na ang management sa seguridad ng walo at nang wala nang makasalisi sa kanila kahit isang kakatok sa hotel habang sila ay nagpapahinga. Kaya nang pumutok ang issue, ang kauna-unahang nagpost ay si Bini Mika na handang protektahan si Sheena na nagpapaalala muli sa mga tao. Ilang minuto lang ay nagrepost naman itong si Sheena patungkol sa katanungang I'm suffering so much. Why is God letting this happen? Na may reply na 1 Peter chapter 5 verse 10. Samantala, ang Blooms ay handang-handa sa kanilang susuunging gyera. May nakalatag silang mga ebidensya at mga screenshot na patunay na talamak ito sa social media at ang mga dummy accounts na ginagamit ng mga malisyosong taong ito. Bagamat inanunsyo ng Star Music ang ahensya ng P-pop powerhouse na Bini na kanilang kinukumpirma ang pagkilos laban sa di nararapat na mga video at larawan ng mga miyembro sa gitna ng pag-aalala sa kaligtasan ng girl group. Sa isang pahayag sa social media platform ng Bini noong Lunes, September 2, sinabi ng kanilang label na matindi nilang kinukundina ang mga harmful acts na ginagawa laban sa P-pop girl group.
At saad ng management na napapansin nila na may mga malisyosong na-edit na deepfake na mga larawan at video ng mga miyembro ng BINI na kumakalat sa social media. At kinukundina ito ng management ang mga harmful acts na ito at sila ay kumikilos na upang alisin ang ilan sa mga account na ito. Pahayag ito ng mismong management. Ang management ngayon ay nakikipagtulungan sa tamang mga ahensya ng gobyerno at mga otoridad upang matukoy ang mga individual sa likod ng mga gawain na ito at sumasagawa ng legal na aksyon. Ang kaligtasan at kabutihan ng BINI ay nananatiling pangunahing prioridad ng management, kaya patuloy na babantayan at gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang laban sa anumang anyo ng pang-aabuso o panghaharas sa walo. Dagdag pa dito. Ang pahayag na ito ay sumunod matapos na ang mga dedicated fans ng BINI o Blooms ay kumilos at nagbigay diin sa kalagayan ng girl group matapos na ang mga sexually exploitative deepfakes na mga video at larawan na aligadong naglalaman ng mga mukha ng mga miyembro ay kumalat sa isang Telegram chat group at sa social media. Anong masasabi mo sa isyung ito? Dapat bang i-report lang o dapat bigyan na ng kaukulang parusa ang mga taong ito na nakatago sa dummy account upang di na pamarisan ng iba? And especially si Mix. Si Mix talaga very strong personality. So nung una, super ako na-intimidate. Pero I'm so thankful for her kasi she always protects me, promise. Feeling ko nga tingin talaga sa akin bata eh. Tingin sa akin ni Mix. Minsan random na lang siya magsasabi na, oh, cute ni she. Thank you. Alam mo yun, hindi ko alam sasagot ko sa mga ganun eh. Ayun. Pero si Mix, ano siya, kahit na very strong, ano rin siya, super, ano siya, maingay siya pag nasa mood. Pag nasa mood. Ayun, super caring, yes. Yun talaga, feeling ko, yun talaga, parang yung word na caring, ano, eh, is equivalent to Mika. She's caring. Ayaw niya sinasabihang softy siya, so huwag siya sabihang softy. Sabihin niyo lang malambot. Para hindi niya magets kasi Tagalog eh. Malambot siya na tao. Ganun niyo. Tapos magtataka yun. Kung hindi niyo maintindihan yung English niya, syempre Tagalogin niyo din. Like, fight back, Blooms. This is not you. Para fair ang laban. Hindi ko naman solo kasi nagkaroon. Sige, tayo siya.